Family. Amen? Walang isolated sa atin, di ba? Feel mo ba na we are a great awakening family? Praise God. Hallelujah. Alam ba ninyo, ay including na tayo sa household of God. Amen? Membro na tayo sa pamilya ng Diyos. Mula nung tinanggap natin si Jesus. Sa unang panahon, sa Old Testament, sinong nagbabasa ngayon sa Old Testament? Kasi, di ba, mayroon tayong sinusundan na inano ni Nanay Marlene, di ba? Na bawat araw, mayroon tayong chapter na dapat basahin sa Old Testament at saka sa New Testament. No? Alam ko, ipinasa ng mga life group leader ninyo sa grupo ninyo. Kaso lang natatakpan siguro yung mga kaka-thumbs up ninyo, no? Kaka-heart ninyo. No? Amen. Ay, kung nagbabasa tayo, dati, as a Gentiles tayo, no? Ay hindi tayo include sa chosen ng Diyos na mahalin. Ang mga Israelites lang, according sa ni Jacob, no? Pero, alam ba ninyo, salamat lang dahil napakadakilang pag-ibig ng God the Father sa atin. Kaya isinind niya si Jesus, amen, sa New Testament, ay si Jesus naman ay sumunod sa Ama, sa mission niya dito sa lupa hanggang sa kanyang kamatayan. All in din siyang nagmahal sa atin. Kaya ipinaglaban niya. Kaya ako kung minimeditate ko yung kamatayan ni Jesus sa cross ng Kalbaryo, hindi ko mapigilan ang umiyak sa pasasalamat ko. Dahil kay Jesus ay na-include ako sa membro sa pamilya ng Diyos. Amen? At isa tayo sa mga binuksan ng Diyos para unawain ang original plan of God sa tao. Na ang talagang original plan of God ay nais niya tayong kupkupin, mahalin, at kasama habang buhay. Amen? Dahil tinuring niya tayong pamilya. Amen. Kaya nga palaging pinapaalala sa atin, amen, na it is your choice. Kasi hindi niya tayo ginawang robot ang Diyos. Amen. Nandyan na, ginawa na niya lahat hanggang kamatayan si Jesus. Ang kaligtasan lang natin as a Gentiles through our faith. Ang faith ang ginamit ng Diyos, hindi yung works mo, hindi yung kabutihan mo. Kasi ang mga kamali natin, ang mga kasupladan natin, pwedeng baguhin ng Diyos. Amen? Dahil sa pag-ibig niya. Yung mga isolated mo, pwedeng, kaya nga tinuturo natin na mas maganda yung miki-isa ka na lang. Kaysa yung nag-iisa. Kasi ang katawan ni Kristo, belongs to the body of Christ. Kung naalis yung kung ikaw ay parte na kuko o daliri na ihiwalay ka sa katawan, anong nangyari? Mamamatay. Amen? Magdra-dry muna, din mamaya, mamamatay. Kaya ang nais ng Diyos ay unite. Amen? Magkaisa. Amen? Hallelujah. Kaya we are family. Maging grateful po tayo na naibilongs tayo sa family of God, the household of God. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya dito, para mas lalo natin manamnam at ma-enjoy ang buhay natin dito sa mundo, habang tayo ay nagkakaisa, nakikibilong sa family of God. Kasi dito natin i-exercise ang pag-accept natin na family of God dito sa lupa dahil may mission na dapat ipinapagawa ng Diyos sa atin. Di po ba? Amen? Hindi ka lang natawag na membro ka, pero kailangan mayroon ka ring ma-experience, maranasan, amen, na dito ka matututo, amen, dito ka mamumold kasi mayroon pang gagamitin ka ng Diyos para marami pa na mahikayat na magiging pamilya ng Diyos kasi napakalawak yung inihahanda ni Jesus sa kalangitan para sa mga sasampalataya sa Kanya. Di po ba? Amen? Hallelujah. Para ma-enjoy din natin ang pagkakaisa natin sa kalangitan. Di po ba? Amen? Hallelujah. Kaya dito, unang-una, ay experience God.
Kasi kung hindi natin ma-experience ang Diyos, amen? Kaya nga sabi niya yung una, basahin natin, experience God, Gak Madrid, family gathers around His presence. Wow. Yeah? Pwedeng itapik mo sa katabi mo yan, experience God. Amen. Dapat ma-experience natin ang Diyos. Gak Madrid family. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga si Salmista David, hari na siya. Di po ba? Si David, napakasikat niya dahil sa di ba? Hindi pa siya hari noon, pero pinagtagumpay siya kasi anointed na siya, no? Binatilyo pa lang siya noon, napatay niya si Goliath. Yan. Kaya naging sikat siya, inawitan pa nga ng mga kababaihan, no? Kaya kilalang kilala siya. Amen. Hanggang siya'y naging hari, kilalang hari. Sa kapanahunan niya, siya ay napakadakilang hari, napakayaman, napakatalintong hari. Di po ba? Amen. Pero bagamat sa kanyang ganung sitwasyon na napaka-busy niya dahil hari siya, ay mayroon pa rin siyang iisang hangarin. Anong sabi niya? One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Wow. Amen? Ha? Iyan ba ang desire ng puso natin? Amen? Hallelujah. Kasi wala sa kasikatan, wala sa kagalingan ng paglilingkod sa Diyos. Di po ba? Wala sa kayamanan ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Pero napakasaya. Dito natin matatagpuan ang kaganapan na buhay sa paglilingkod sa Diyos. Amen! Hallelujah! Kaya anong sabi ni Salmista David? One thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Amen? Hallelujah! At dito sa kanyang templo niya, masusumpungan ang presensya ng Diyos. Kaya napakahalaga. Last Sunday, pinag-aralan natin, amen, anong pinag-aralan natin last Sunday? Engage in the world, no? Diba? The power of coming together, yun pala, no? Amen? Praise God. Kaya, anong sabi pa niya dito sa Acts chapter 2, verse 42, yung mga disipulo ni Jesus, they devoted, amen, themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. Ibig sabihin nito ay, kahit nandito ka sa church, kung hindi ka devoted sa itinuturo ng ating mga pastor, parang wala ring silbi. Di po ba? Pwede naman, yung attend ka ng attend ng mga gawain, pero ang iniisip mo naman ay napakalayo. Presence, body is presence, mentally absent, parang ganon. So hindi mo pa rin nai-enjoy. Di po ba? Pero ma-enjoy natin lang ang buhay natin bilang mga family of God kung tayo'y devoted. Ibig sabihin devoted ay may accountability tayo sa isa't isa. Amen? Hallelujah. May concern ka. May pakialam ka. Anong nangyayari sa bahay namin? Hello? Ano yung roles? Ano yung pinag-aaralan? Amen? Hindi yung nangangapit bahay ka palagi. Doon ka nikikikain. Ayaw mo palagi yung pagkain sa iyong tahanan. May ganun ba? Hello, wala na, no? Amen. Praise God. Hallelujah. Dapat namnamin natin ang niluluto ng ating mga magulang. Kung hindi sila marunong magluto, ikaw nang magluto. Para ikaw ang magpakain. Amen. Ganon din ang spiritually. Di ba? Nakikita mo yung kailangan. Yung wala sa tahanan, ikaw nang bumili. Ikaw na ang mag-contribute. Diba? Amen? Hallelujah. Ano ang wala sa ating tahanan? Tagawalis. Wala pang nagwalis. Ako na lang. Yan. Hello? Amen? Okay ba yon? Praise God. Hallelujah. So,
Sabi niya dito, next, basahin natin. We as a church are God chasers. We are not satisfied with routine or religion. Huwag ka lang mag-satisfy yung routine. Kasi sasabihin mo, ay, alam ko nang matatapos. Ayan na, last na si Pastora Linda na lang. Malapit na. Parang rotation na lang. Parang, ano ba yon? Parang familiar na sa'yo. Parang casual na lang. Ganon. Hello? Paano ang ano mo bilang isang Kristiyano? Sabi niya, we are hungry for God and we continually pursue His presence. Kung alam mo na, ganun na lang, rotation na lang, ay, nag-i-indwelling pa lang sila ngayon. Mamaya, nagpra-practice. Ay, mamaya pa ako pupunta. Ganon, no? Ano yon? Parang religion lang. Hello? Tapos, pag nag-altar call na si pastora, alam ko, magpipicture na yan. Uwi na lang ako. Wala na. Hello? So, parang religion yon. Pero ang ibig sabihin nito ay, we are hungry for God, kahit hindi ikaw ang magagamit. Miki, sama ka naman na mag-indwelling. Kahit hindi ikaw ang nakatukang mag-serve, kamayan mo naman yung mga dumarating. Hello? Pwedeng kamayan mo ngayon yung nasa likod mo kasi baka hindi mo pa alam kung sino yung nasa likod mo. Ayan, nagtalikuran na lahat. Amen. Hallelujah. Praise God. Kasi kung minsan, matagal na tayo, napakaliit nga lang tayo, no? Hindi pa tayo magkakakilala kung minsan. Sa mukha lang. Bakit? Kasi hindi mo kinakausap, wala kang pakialam sa iba. No? Pag umupo ka na, bahala nang dumating kasi late naman sila. Ako, maaga ako. Ganon. Hello? We are family. Baka hindi mo alam na nagkita kayo doon sa Bilao mamaya. Tapos bibigyan mo ng tracts. Sabi niya, ay galing ako sa church. Sabi ko, saan church? Diyan sa GAC. Ganun ba? Galing din ako sa GAC. Hindi pala nagkita. Di ba? May mga ganon. Hello? Kaya ngayon, magiging hunger naman sana tayo na makiisa. Amen? Experiencing God, personal devotion. Ina-appreciate ko yung mga umatin kanina ng morning devotion. Amen? Prayer, Bible study, yung mga umatin ng gabi ng intercessory. Amen? Na-appreciate ko kayo sa leadership ni Sister Ada. Sunday services. Amen? Na-appreciate ko yung mga maghapon na nandito para samahan yung mga pang-afternoon kasi ang afternoon, pag-pray pa natin na mapupuno rin. Amen? Hallelujah. Kasi maraming mga pang-afternoon na kung minsan di sila nakaka-attend. Amen. Revival. Yung Sabado, yung mga malalapit ng bahay dito, por favor, di-off naman ninyo. Atin kayo, wag lang kayo atin kung kayo ang magagamit. Amen? Maging suportado tayo nawa sa gawain ng Panginoon. Amen? Sa ating pamilya. Family, workplace, communities. Amen. Hallelujah. Yung mga announcement na activities pa natin. Couples night. Amen. Sa March, daming mga couples ngayon na hindi umattend. Di po ba? Pero salamat, may mga baguhan naman. Amen. Alam ko, may mga kanya-kanya tayong reason, kaya ina-appreciate ko yan. Amen. Hallelujah. Next. We don't just gather to attend a service. We gather to encounter the living God. We call people to fall in love with God again and again, not out of habit, but out of hunger. Amen? Yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At yan din ang nasa puso ni Tatay Larry sa bawat isa sa atin, na tayo ay uminit pa, umapoy pa. Palaging sinasabi ni Pastor Jun sa atin, kahapon narinig ko na naman siya na wag nawa na maisama tayo sa 10 virgin, na yung 5 ay wise, yung 5 ay mangmang.
ay wag sana tayo sa mangmang. Sa wise naman tayo. Di ba? Parihas ang place nila, parihas silang naghintay, parihas na mayroon silang ilaw, pero nagkapos ng langis yung 5 mangmang. Kulang ang kanilang daladala. Sa atin, kumusta ang daladala mong ilaw, kapatid? Hello? Ha? Kumusta? Paano ka ba, kung pag halimbawa ay nagpapakarga tayo, nagcha-charge tayo, amen, ng ating langis, paano ka nagcha-charge? Nakasaksak ba yan? O sa talagang, ng connection ng electric? O nakasaksak lang sa cellphone mo? Pero alam nyo ba na naranasan ko yung magdamag? Sinaksak ko yung cellphone ko, pero hindi ko pala naisaksak sa connection sa namin. Nakasaksak. Parang ganun din tayo kung minsan nandito naman tayo, nakikinig. Pero wala naman na ikakarga. Yan lang. Kaya gising-gising. Sige nga, kurutin mo yung bilbel ng katabi mo. Gising-gising. Amen. Hallelujah. Praise God. Makapal. We experience God together through passionate worship, fervent prayer, the living word, and Holy Communion. Amen? Praise God. So nararanasan natin. Lahat ito ay ginagawa natin sa ating iglesia, programa ng ating iglesia. It depends na lang kung paano ka, di ba, nakakunik. Amen? Kasi we are a body of Christ. Paano ka nakakunik? Hap-hap lang ba? O kaya baka mahirap pang hap-hap. 1/3 lang. Body present, mentally absent, feeling mo ang layo. No? Di po ba? May mga ganon. Nasusundan ninyo ako sa buhay natin. Ganon lang. No? Amen. Pangalawa ay embrace believer. Ayan. Embrace believers, GAC Madrid family loves and belongs. Paano mo minamahal yung katabi mo ngayon? Yan. Gaano mo siya kamahal? O talagang pinili mo na siya ang katabi mo ngayon? Ayan. Anong sabi niya sa Romans chapter 12 verse 10? Be devoted to one another and love, honor one another above yourselves. Amen? Be devoted. Can you imagine? Ibig sabihin, be dedicated. Parang gano'n, no? Amen? Hallelujah. Kaya, one another in love, honor, irespeto mo ang kahinaan niya. Diba? Amen? Unawain. May parang gano'n unawain mo siya. Pero paano mo mauunawaan at paano mo siya mamahalin kung wala kang intimate na relationship sa Diyos. Kasi sabi ko nga sa Panginoon kaninang nagdi-devotion ako, ay paano ko magagawa ang mga ipinag-uutos mo kung hindi mo ako pupunuan? Kasi napakalimitado ang mayroon sa atin. Di po ba? Yung pag-ibig natin napakalimitado. Kung minsan may kondisyon pang gusto natin pag yung galing sa ating sarili lang, may iwan ko sa inyo. Pero karamihan, di ba? May kondisyon. Dapat mahalin mo rin ako kasi mahal kita. Inuunawa kita ngayon. Pag ako naman, unawain mo rin ako. Tapos, ganito pa. Pag sinirang ka ngayon, tinulungan ka. Pag halimbawa, ito ang kaya kung minsan karamihan sa atin yung ano yung golden rules sa Bible? Huwag mong gawin sa kapwa mo yung ayaw gawin sa'yo. Kaya ganito ang nangyayari ngayon, ayaw mo na siyang advisean. Kasi kung nagkamali ako, sasabihin niya, ikaw, galing mo nag-advise nun. Ikaw rin pala. Ayan, ayaw natin mapakinggan yon, di ba?
Kaya takot tayo yung mag-advise. Tama, mali? Ha? Pero alam ba ninyo, maling-mali kung hindi ka magturo sa iba. Amen? Kaya gawin natin na mag-charge tayo sa Panginoon. Amen? Nobody's perfect. Magkakamali at magkakamali tayo. Pero gawin pa rin natin yung parte natin sa iba. At doon din, kung i-ano niya, baka yan ang gagamitin din ng Diyos para magturo rin sa atin, para makita rin natin yung kamalian natin. Kung minsan kasi, walang naitutuwid na hindi nasasaktan. Amen. Kaya kung sabi, noon, ang galing-galing mong nagturo sa akin, ikaw rin pala. Pag gano'n, ay oo, pwede mong anuhin. Ano na kasi yung tinuro ko noon, baka nakalimutan ko. Pwedeng turuan mo rin ako. Di ba? Hello? Kaya yung roles na yun, napakaganda kung gamitin natin sa magandang pamamaraan. Pero kung negative kasi, pwede natin, ayaw ko siyang pakikialaman. Kasi ayaw ko rin mapapakialaman. Parang ganon, no? Hello? Pero maganda. Dahil we are one family, kung sakit niya, sakit din natin. Amen? Kaya kung kahit nangangailangan siya ng tulong, tulungan natin ngayon. Kung tayo naman ang nangangailangan, baka kung hindi siyang tutulong sa atin, may iba pang parte naman ng katawan. Di po ba? Hindi lang naman ang kamay kung minsan ang pwedeng kumudkud eh. Di ba? Hindi lang yung kamay ang pwedeng magsubo. May pwede naman sumubo kung minsan yung paa eh. May mga tao na ang ginagamit pa dahil wala yung kamay. Di po ba? Amen? Kaya may parte lahat. Walang imposible sa Diyos. Di po ba? Amen? Para maging sapat ang ating pangangailangan. A new command I give you, your love one another. Ayan, ang bagong command ni Jesus, no? Sa mga disipulo ito. Itong command na ito, sa John chapter 13, verse 34 to 35, ito ay para lang sa mga disipulo. Ibig sabihin ng disipulo, sumusunod sa Diyos. Nagpapaayos sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng disipulo. Hindi lang sila estudyante, kundi may puso na gustong magpaayos sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng disipulo. At itong verse na ito, para sa atin na gustong magpaturo, magpaayos sa Diyos. Amen? Hallelujah. 'Di ba sabi nila ang pinakaunang command ng Diyos, 'di ba? Nasa Matthew at saka Marcos 'yon, yung love your God with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind. 'Di ba? O binabaliktad ko 'yon. 'Di ba? And love yourself. And love your neighbor as you love yourself. Yun ang dalawang napakahalagang command ng Diyos. Pero alam ba ninyo, iyon ay pangkalahatan yun. Sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Amen? Pero ito, ang pinagkaiba nito ay para sa atin as disciple of God. Amen? Basahin natin. A new command, I give you your love one another as I have loved you. Kasi ang Diyos, mahal na niya tayo. Amen. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ibig sabihin, may application na ito. At may resulta na kung ina-apply mo. Kaya para sa makikilala na disipulo ka ng Diyos kung ikaw ay nagmamahal sa bawat isa. Kung tayo'y nagmamahala ng bawat isa, may tuturing na disipulo ng Diyos. Ang tanong, feel mo ba na disipulo ka ng Diyos? Mahina? Hallelujah. Praise God. Kaya kung feel mo na disipulo ka ng Diyos, feel mo rin na mahalin ang katabi mo ngayon. Amen? Na mahalin kahit sino siya. Amen? Hallelujah. Kasi hindi galing sa'yo yung isinishare mong pag-ibig. Saan galing?
have loved you, sabi ni Jesus. Kung paano ka minamahal ni Jesus, yun din ang naisishare mo. Hindi galing sa'yo. Paano magmahal si Jesus? Sacrifice. Sacrifice. Kahit sinasaktan na siya. Kahit tumutulo ng dugo. Amen? Mahal pa rin niya tayo. Anong sabi niya? Father, forgive them because they don't know what they... Yan. Amen? Umuunawa. Amen? Umuunawa. Kasi mayroon at mayroong pasaway. Sa loob nga ng tahanan natin Kung may 3 kang anak, may pasaway. Di ba? How much more sa loob ng church? Ang dami natin na anak ng Diyos. Mas marami pang pasaway. Ang ano lang dito, disipulo ka ba? Hello? Kung hindi ka pasaway, disipulo ka. 2 lang naman. Amen? Pero, siyempre, inaawikining tayo ng Diyos, kaya nga naisishare ito para kilalanin natin ang ating sarili. Amen. Kausapin natin ang Diyos. Hindi na pwedeng iba pa ang magsasabi. Kung tao kasing magsasabi sa atin, masasaktan tayo. Pero ang Diyos, iiyak tayo, pero nahuhubog yung puso natin. Di po ba? Amen. Yes, God. Yes, God. Ganun na lang. Amen? Kasi mamaya bababa ang anghel sa'yo. Kukunbik ka. O yung Holy Spirit. Kasi ang Holy Spirit talagang, yan ang ginagamit ngayon ng Diyos para sa atin. Amen? Kukumbik ka. Talagang mali naman yung action mo kanina. Di ba? Mali naman yung laman ng puso mo ngayon. Di ba? Anong gawin natin? Huwag nang justify. Kasi Lord, alam mo lang kung kaano ako, yung ginawa niya sa akin nung nakaraang taon. Di ba? Ayan. Di ka pa naka-move on. Amen? Paano ko siya mamahalin? Ayan. Amen? Isabi nga ng Diyos, mahalin mo siya kung gaano kita minamahal, yun din mo siya mamahalin. Di po ba, hindi yung galing sa iyong sarili? Kasi kung galing sa ating sarili, talaga naman, hindi natin pwede. Kasi kung minsan tayong mga tao, selfish, ayaw natin i-share yung mayroon sa atin. Kaya yung ibinigay ng Lord, yun na lang i-share natin. Okay ba? Amen? Hallelujah. Hanggang maging generosity tayo, maging lifestyle natin. Hindi lang yung binibigay na ng Diyos, dahil naging lifestyle na natin, amen, ang nagbibigay ng pag-ibig, amen, kahit yung pag-ibig na mayroon na sa'yo, pwede mo nang i-share. Hanggang mawalan ka na ng pag-ibig sa sarili mo. Ano yon? Dying myself. Amen? Iyon ang sabi na Apostol Pablo dapat mamatay tayo sa ating sarili. Pero hindi natin magagawa yon kung hindi natin umpisahan yung natatanggap nating pag-ibig mula sa Diyos ay hindi mo pa isi-share sa iba. Amen? Kaya kung naisishare mo na yung natatanggap mo ngayon, anong matatanggap mong pag-ibig ng Diyos? Kausapin mo ang Diyos. Amen? Tatanggapin ko mga pag-ibig mo, Lord. Mamaya, share mo na. Kagad. Para umpisahan mo na, hindi yung angkinin mo pa yun. Amen? Alam ba ninyo, ang lahat ng nag-iipon, tignan nyo yung tubig na naiipon, magiging hindi ka gamit-gamit. Di po ba? Anong mangyayari? Pagkain na iniipon, yung pira na iniipon din. Saan pwedeng, tanong ko sa inyo, yung pera para maging safe, saan nyo iipunin? Yung pinagalitan ng Panginoong Jesus na example sa inilagay niya sa sa lupa. Di ba? Binaon, napagalitan siya. Tanong ko sa bawat isa sa inyo, kung may pera kayo, saan nyo iipunin para hindi maging kagamit-gamit? Alam ba ninyo, ito bubuksan ko ang inyong kaisipan, ang napakagandang pag-ipunan natin sa langit. Yun ang sa biblical. Kasi, di ba, hindi masisira. Kasi, halimbawa, maganda naman yung umpisan mong magnegosyo, pero partner mo pa rin ang Diyos. Kasi kung doon lahat, hindi mo partner ang Diyos, mamaya, nagkamali ka sa pagninegosyo. Di ba? Maraming nag-umpisa ng negosyo na, hindi naman lahat, pero marami,
na kung minsan nababangkrap. Di ba? Nag-ipon, nilagay sa ano? May nadabalitaan ba kayong ganon? Yung nag-abroad, inipon niya. Lahat ng sweldo niya daw sa baba ng kama. Pinaipon niya sa kanyang para mas safety. Hindi na nakaw, oo. Pero nung dumating yung nantignan nila, nako, sira-sira. Di ba? Sayang, naanay. Sayang. Di ba? Sa bangko. Hindi naman sa maraming bangkong nababangkrap. Di ba? Mamaya, hindi na naisauli lahat yung pera mo. Di ba? Kaya ang napakaganda ang advice ng Panginoon mag-ipon ka kayamanan sa langit. Kung mayroon ka man dito, partner mo pa rin ang Diyos. Tama, hindi? Para sa ating mga anak ng Diyos, be wise. Binibigyan tayo ng tamang kaisipan ng Diyos. Amen? Hallelujah! Kaya napakabuti ang Diyos dahil we are family of God. Amen? Next. Families embrace one another, not because we are perfect, but because we belong. Walang perfect. Amen? Kaya mo ako mamahalin ngayon kasi mabango ako no? Pero kung hindi na ako mabango, wala na akong pambili ng pabango, mayakap mo pa rin ba ako? Di ba? Pero dahil we belong, iisa tayo sa Panginoon, kaya nagmamahalan tayo. Amen? Our church must be a place of acceptance, grace, and commitment, not performance. Hindi lang yung pagalingan. Amen? Ang performance ay yung lumalabas lahat ng mga talents, skills, nagtatanong, ano bang natapos niyan? Mga ganon. Hello? Alam ba ninyo, ang gustong-gusto ng Panginoon sa Kanya, yung basag ang puso. Yung mapagpakumbaba. Yung honest. Amen? Wala iba yung sinasabi, iba ang nasa isip. Diba? Pero yung sinasabi galing sa puso. Pero yung iniisip, iba naman. Amen. We don't just sit next to each other. We carry each other. Example, in a family table, everyone has a seat even when they are busy, late, or struggling. Amen. So, halimbawa, tayo, mayroon kang sariling lugar sa tahanan. Huwag mong sabihin na wala akong parte. Ang ang sinasabi diyan na inano ng Panginoon sa akin sa banda dito ay lahat tayo may talents, skills na binigay ng Diyos. Hindi tumawag ng Panginoon ng attenders lang. Hindi ka tinawag ng Panginoon na believers lang. Tinawag tayo ng Panginoon to be a disciple. Maturuin, sumusunod, nagpapagamit. Amen? Kasi ang buhay natin, kaya nga tayo pinahalagahan ng Diyos, minamahal, inaayos, pinoprotektahan. Yan ang pangako ng Panginoon, sasamahan niya tayo. No? Hindi niya tayo iiwan. Provide niya ang ating mga pangangailangan. Yan ang mga promise ni Jesus. Di po ba? Pero alam mo ba kung bakit ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin? Kasi mahalaga ka. Bakit ka mahalaga? Kasi kagamit-gamit ka. Amen? Mayroon kang pagkagamitan. Kaya dapat mong tignan, ano ba ang parte ko sa mission mo na ginawa mo sa cross ng Calvary, Jesus? Baka hanggang ngayon, wala ka pang concern sa katabi mo, sa asawa mo, sa anak mo, sa kanilang kaligtasan. Huwag naman. Hello? Amen? Kaya napakahalaga ang buhay mo, kapatid. Gagamitin ka ng Panginoon. Kaya magpadisipulo ka. Amen. Hallelujah. Praise God. Pangatlo, empower disciples. Yan, empower disciples. Tayo na. Magpa-empower na tayo. Amen. Dahil tayo ay maturuin, masunurin. Amen. God family help each other grow. Kaya nga ang goal ng ating iglesia, in every believer must be a disciple maker. Ikaw yon, ako yon. Amen. Hindi ko lang trabaho naming pastor, kundi kahit kayo, pwede niyong gawin. Hanggang lulutang, ay may tawag pa pala kayong pastor. Amen.
Kasi saka lang natin kasi malalaman yung tawag natin sa Panginoon kung tayo'y inumpisahan na natin ang nikikiisa sa family of God. Amen? Dito tayo nag-uumpisa. Yung bang puso mo, may concern ka talaga na nikikiisa sa family na kung saan kayo nilagay. Di po ba? Kaya kung minsan, tignan nyo pag-aralan natin, ilagay natin sa ating isip yung sa loob ng ating tahanan. May 5 kayong magkakapatid. May magulang. Di ba? Kung hindi ka nakikiisa, palagi kang palayas, o kaya nandun ka sa bahay, pero ayaw mo naman magtrabaho. Ang tinitignan mo, puro mali ng magulang mo. Hello? Mga mistake ng magulang mo, may maganon na anak Di ba? Ay, kung ganito ka lang sana, nagkukumpara sa ibang pamilya. Bakit si ganito tay? Ang ganda ng kanilang bahay. Ikaw, ilang taong ka na? Hindi ka pa, sabi niya sa tatay niya hindi ka pa umaangat. Pero itong nagsasabi, ang taon pa lang niya, 15. Di ba? 15 taon pa lang siya, pero ang galing niyang magkumpara sa iba. Bakit sa kabilang bahay, adobang pagkain nila, tayo talbos ng kamote. Mga ganon. Di ba? May ganon na pamilya. Imagine ninyo, kung ikaw yung anak na ganon, wala kang respeto sa magulang mo, makikita mo ba yung parte mo sa pamilya? Di ba karamihan walang nagagawa? Ni maghugas ng pinggan, di niya nagagawa. Puro nag-o-observe. Ni ayusin yung kanyang kama, hindi niya magagawa. Hello? Ganon din sa ating iglesia. Di ba? Kung sino yung puna ng puna, siyang walang nagagawa. Yun lang. Di ba? Amen? Pero wala na dito yon. Amen. Hallelujah. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers. So yan ang mga gifts ng bawat isa sa atin. Amen? Yung mga 5 biggest na gifts na ibinigay ng Diyos. To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Kung iano mo naman sa 1 Corinthians, nandun pa yung mga iba pang mga talents. Marami pa doon. Amen? Sa pag-serve. Amen? Dito ay sa Ephesians lang. Amen? Marami ang talents ng bawat mga anak ng Diyos. Can you imagine? Pag pag-aralan mo ang mundo, kami ni Pastor yung pinag-usapan namin kung minsan, na ang talent ng tao. Bakit kaya? Parang Diyos sila na gumagawa. Tignan nyo ang mundo. Ang ayos ng mundo na, itong mundo na yung mga ginagawa ng tao. Halimbawa, pag pinag-aralan mo, yung mga nag-discovery ng electric, discovery ng cellphone, mga ganon, no? Di ba? Ang gagaling ng tao. Wala tayo ni katiting na kagaling na ganon. Di ba? Pero salamat, nararanasan natin yung galing nila. Pero alam ba ninyo, bakit ang galing ng tao? Kasi nilikha tayo ng Diyos na image niya. Amen? Kaso lang, kung masubrahan natin, wala tayo sa, ano ang pinaka na bagay na, kaya'y gawin mo na magtutulak sa'yo papuntang impyerno. Naiano mo na ba sa isip mo? Na siyang magtutulak sa'yo papuntang impyerno, dapat mong iwasan ito. Kasi itong magtutulak sa'yo papuntang impyerno. Kahit Kristiyano ka, kahit hindi ka Kristiyano, pwede kang maitulak sa impyerno nito. Ano yon? Ha? Pride of life. Magkakaroon ka ng pride of life, kagaya ni Satan, kung hindi mo gagawin ito. Ano yon? Disobedience sa Word of God. Kaya napakahalagang pag-aralan ang salita ng Diyos. Kasi kung hindi mo masunod ang
salita ng Diyos, ang utos ng Diyos, unang-una na step na mawawala sa'yo, yung mga blessings ng Diyos. Kasi bawat pangako ng Diyos, unang-una mayroon siyang pinapagawa sa atin. Halimbawa, yung Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Ano yung una niyang utos sa atin? Humayo kayo, ipalaganap, guye. Ano yung pangako niya? Hindi kita iiwan. Sasamahan kita. Ibig sabihin kung kasama mo si Jesus, kasama mo ang Diyos, lahat ng pangangailangan mo, ipro-provide niya. Amen? Lahat ng sasabihin mo, siyang magsasalita sa'yo. Amen? Kasama mo siya eh. Ikaw lang ang tagapagsalita niya. Ikaw lang ang gumagawa kasi ang Diyos ay gumagawa sa lupa, ginagamit niya tao. Amen? Praise God. At salamat isa tayo sa mga ginagamit niya. Dahil tayo nabuksan. Amen? Si Satan, nagkaroon siya ng pride kaya naging Satan siya. Pero ang unang-unang hindi niya ginawa, yung magpasakop sa Diyos. Walang inutos ang Diyos sa kanya. Walang kondisyon ng Diyos, hindi kagaya kina Adan at saka iba, kaya nalaman na hindi sila sumunod sa Diyos kasi may roles ang Diyos sa kanila, may testing. Pero si Satan, mga angels, sa panahon na yan, si Lucifer, siya ay napaka-talent. Ang daming talent si Lucifer, worshipper siya. Pero ang isa sa hindi niya ginawa, magpasakop. Ang hindi pagpapasakop sa Diyos ay disobedience. Amen. Kaya yung words na disobedience, kahit isang utos ng Diyos, kung hindi mo sinusunod, inaunawaan mo na, pwedeng magtutulak sa atin sa impyerno. Hello? Kung hindi tayo humingi ng tawad. May grace naman ang Panginoon na, if you confess your sins, He is just and righteous to forgive us. To cleanse us, pwede ka pang magamit. Amen? At kaso lang, kung yun na lang, ng ginagawa mo, disobedience, dahil may rason naman tayo lahat, pwede naman tayo, libre naman tayo mag-alibay, rumason, yun lang, sayang ang pagbubukas ng Diyos sa kaunawaan mo patungkol sa plano niya sa buhay natin. Amen? Hallelujah! Praise God! And the things you have heard, no say in the presence of heard me say in the presence of my witnesses. Entrust to reliable people who will also be qualified to teach others. Sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Kasi dito napakaganda ito kung basahin nyo lahat. Itong 2 Timothy. Napakaganda na iano mo kung paano ka kahalaga sa gawain ng Panginoon. Amen? Next. In family, ito na. Okay. Ito palaging ipinapakita ni Tatay Larry, lalo na sa atin na hindi natin church kasi dito, no? Ay napakaganda na bawat mga pag-aaral natin ay mayroon ito kasi hindi kagaya nung mayroon tayong building, nakadikit lang dyan. Kaya anytime pwede nating tignan. Pero ngayon ay napakaganda na ipinapaalala na ito talaga ang goal ng ating iglesia. Amen? Na dati, dead tayo. Amen? Wala tayong kaalam-alam patungkol sa plano ng Diyos, makamundo tayo. So, tinuring na loss. Pero nung na may nag-share sa atin at inaccept natin si Christ sa ating buhay, kasi ang kaligtasan lang naman natin bilang hintil kasi tayo, hindi tayo Hudyo, hindi tayo Israelites, no? So, hindi tayo ang unang talagang tinignan ng Diyos ng kanyang mga mata, pero salamat lang dahil kay Jesus na nag-sacrifice sa atin at salamat din lang at nabuksan ng ating spiritual eyes sa dami-dami ng tao ngayon. Amen? Isa tayo sa mga nabuksan ng ating spiritual eyes. Kaya naipanganak tayo muli. Kaya nga sabi ni Jesus kay Nicodemo na you must be born again. Kaya dadaan tayo sa infant kung tayo'y nagsimula sa pananampalataya. Amen? So ito ang natin, dapat nating gawin. And then, dadaan na tayo infant, mapupunta na tayo sa immature. Character na ito.
Hindi sa physical kasi ang pinag-uusapan. Nasa loob-loob na natin sa soul. Amen? Yung soul, ang laman ng soul, reasoning, feelings, at saka, decision. No? Yan, immature. Yan. So, ibig sabihin, disciple na tayo, nag-umpisa na tayo, nakikinig ng salita ng Panginoon, kagaya ngayon. Amen? So, nasa immature. Ano nang ibig sabihin ng immature? I am. Gusto mo palaging ikaw napapansin, gusto mo ikaw palaging inililibre, gusto mo palaging ikaw ang may rason. Immature ka pa. So, nauunawaan natin yon, no? Kung baguhan ka. Pero kung 20 years ka na, siguro naman, bansot na yon, no? Di ba? Kaya kailangan mo naman mag-move sa mature. Ibig sabihin, pag matured ka na, pwede ka nang kumain ng mga consistently, mga matitigas na pagkain, solid na. So medyo masakit na kung minsan kung ikurik nila tayo. Amen. Kailangan mo ng masakit. Anong pinakamasakit sa isang Kristiyano na mahirap gawin? Hello? Sa pagsunod kasi ang salita ng Panginoon, kailangan nating sundin. Ano sa inyong palagay? Unang-una, mahalin ang iyong enemy. Di ba? Love your enemy. Inuutos ng Diyos yan. Kaya yan, dapat mo nang i-practice na magpatawad, magmahal. Hindi hinihintay mo na, patawarin ko siya kung hihingi siya ng tawad. Handa naman ako magpatawad. No! Kahit hindi siya humihingi ng tawad kasi matured ka na. Amen? Nagpili ka ng magpatawad. Sa paano? Umpisahan mo, process yan. Pag maligo ka, sasabihin mo, binibigkas mo kung nag-iisa ka, pinapatawad. Bigkasin mo yung pangalan niya. Kaya pagdating na ma-meet mo siya, kaya mo na siyang ngitian. Di ba? Hindi ka plastikan yon kasi talagang wala na sa puso mo yung galit. Amen? Praise God. Pangalawa, ito na, mga tamad na Kristiyano, no? Ayaw mag-evangelize. Gusto, a-attend lang. Mahirap kasi yung, kasi sasabihin nila, totoo ba? Na mabait ka na? Yan, titignan ka, baba hanggang taas. Di ba? Immature ka na At kahit anong sabihin na nila, sabi mo, the old has done, the new has come. Amen! Hallelujah! Kaya, mag-evangelize ka na. Ano pa ang iniisip nyo? Alam ko na. Anong iniisip na mahirap gawin ng Kristiyano? Tithes! Para ma-bless ka. Kaya kung minsan, ang tagal ko ng Kristiyano, bakit yung mga iba, ang yayaman na nila? Yaman yung puso nila. Ang yaman nila sa kabutihan. Hindi lang naman na mayaman pira Di ba? Binibigay mo ba yung 10% para sa Diyos? Yung panahon mo, di ba? 10 lang naman Ilang oras ka nananalangin? Tapos punta ka na sa pera, di ba? Bakit ka matagal Kristiyano, ang dami mong hindi ka pa normal, magkakaroon tayo ng utang, pero hindi ka nakakabayad. Walang tao na walang utang Pero yung hindi nakakabayad, yun lang. Bakit hindi tayo nakakabayad? Kasi hindi tayo tapat. Walang intimate na relationship natin sa Diyos. Hello? Kaya hindi mo na ibibigay yung 10% sa buhay mo sa Diyos. And then, pag mag-love offering ka pa. Paano mo maibibigay yung love offering? I-sacrifice yan. Hindi mo pa maibibigay yung 10%. Mahihirapan ka. Kaya barya-barya ang offering mo. Diba? Ngayon, hindi lang offering yung tinuturo sa atin. May mission pa! Kaya, ang hirap naman ng maging Kristiyano ng Great Awakening, di ba? May mission pa. Mayroon pang building pan. Yan. Kasi nangangarap tayo naman na magkaroon ng sariling lokal. Kaso lang naihinto na. Amen? Paano ka makapagbibigay niyan? Kaya nga nahinto. Kasi hindi natin kaya. Bakit? Kasi wala tayong intimate na relationship sa Diyos. Walang intentional.
Ano pa? Hindi tayo nakikiisa sa body of Christ. Tama mali? Oo. Hello? Kaya umpisahan natin humingi ng tawad sa Diyos, including me. Amen? Kaya ang hirap kung minsan napupunta na tayo dito, pero bumabalik pa rin tayo dito. Natapos na natin ang SOD, pero bumabalik tayo dito. Matured. Kaya huwag kang magtaka kung may magsasabi, di ba, nag-graduate na sila ng SOD, pero bakit ganun pa rin ang karakter? Hello? Kung sinong maingay, hindi nakikinig, graduate ng SOD. Pero wala na dito yun. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya dito, nasa disciple maker na tayo. Salamat sa buhay ng mga may mga life group. Amen. Palakpakan naman natin ang ating sarili. Amen. Praise God. Baka mamaya galit na kayo sa akin eh. Number 4, para hindi tayo magtatagal. Engage the World GAC Madrid family lives on mission. Yan na, nasa mission na tayo. Salamat sa Lord. Nag-provide ng pastora natin sa Barcelona. Amen. Hallelujah. Kaya malapit na tayo magkaroon ng lokal doon. Nakahanap na sila. Amen. Praise God. Hallelujah. Ay, how many times na papunta-punta tayo doon. Amen? Kaya walang imposible sa Panginoon. Hallelujah. Alam ko, marami pang bubuksan ng Panginoon. Doon sa Palma Mallorca, naitayo na si Kuya Luis na pastor na. Dumami na sila. Ang ganda ng testimony ng mga pumunta ngayon. Di po ba? First time na anniversary nila na pastor na si Kuya Luis. Di ba? Amen. Hallelujah. Kaya, kumusta? Ano ang tawag natin sa Diyos? Hanggang ganyan na lang ba? O may tawag ka talaga na pastor, pero hindi mo kasi mayakap ang body of Christ. Doon natin na kung minsan nahahadlang yung tawag ng Diyos sa atin. Kasi sa character, napakahalaga yung matured tayo kaysa yung pabalik-balik sa immature. Di po ba? Alam natin yung character ng immature. Palaging nagpapapansin. Yan ang Amen? Hallelujah. Sorry to say. Pero therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Yan ang sinasabi ko. Na kung gusto mong palaging kasama ka ng Diyos, kasi alam nyo ba, ang Diyos ay makapangyar. Tignan nyo, kung yung presidente, bihira yung palagi niyang kasama. Di po ba? Limitado. Pero napaka-espesyal niya, yung taong palagi niyang kasama. Di po ba? Kasi palaging napupukus sa telebisyon. Di ba? Mas mataas pa ang kanyang sweldo, mas maganda ang kanyang pamumuhay dahil maraming blessing kung kasama mo ang presidente, di ba? Favor sa'yo. How much more ang Diyos? Nangangako siya na siyang nagmamay-ari ng lahat na tunay. Amen? Siyang nakababatid ng lahat. Pero ang pangako niya, sasamahan niya hanggang sa dulo ng mundo. Hallelujah. Ay, totoo, gagawin ng Diyos yan. At siyempre, ang lahat ng sinasamahan ng Diyos, hindi nagkukulang. Hindi nahihirapan kasi yan ang plano ng Diyos. Yung plano niya sa Jeremiah 29 verse 11. Di ba? Natuham yun, hindi ka mahihirapan sa buhay na ito. Kahit nasa kahirapan ng mundo, hindi ka mahihirapan. Kasi ang kagalakan nasa sa atin. Ang kakuntintuhan nasa sa atin. Ang kapayapaan nasa sa atin. Di ba? Hello? Kasi ang Diyos lang naman ang pwedeng magbigay ng kaganapan na buhay, kasiyahan, kagalakan. Ano pa? Punong-puno ng pag-ibig. Yan lang naman ang gusto ng tao eh. Kaya gusto mong yumaman para maging masaya ka.
Di ba? Kung bakit mo gustong mataas ang posisyon mo. Ha? Para magawa mo yung free ka na gawin yung gusto mo. Di ba? Ano pa? Kaya gusto ng tao ng mayaman, marami siyang pera. Para maraming pagkain, mga ganon. Maraming magagandang damit. Di ba? Mga ganon. Di ba? Makilala. Di ba? How much more kung ang Diyos ang mismo ang kasama natin. Amen? Pero ang kondisyon, anong kondisyon? Sumunod. Go and make disciples. Pero paano ka magkakaroon na magdidisipulo? Kung ikaw mismo hindi ayaw magpadisipulo. Yun lang. Amen? Hallelujah. Praise God. But you will receive, yan pang pangako ng Panginoon, power. Kahit hindi ka presidente, may power ka. Hindi sa kilikili yan. Pero power to do. Amen. Yung mga bagay na kamangha-mangha. Amen. When the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Ibig sabihin, magagawa na natin yung vision na ibinigay ng Diyos sa puso ni Tatay Larry. Amen. Na to make a major spiritual impact tayo. Sino man ang ating mga nakakausap. Sino man ang ating mga napupuntahan. Ang Diyos ang nakikita sa buhay natin. Amen. Kasi punong-puno tayo ng kagalakan, kapayapaan. May mga sumusuway man dyan, may mga kumukontraban dyan, may kagalakan pa rin tayo. Dahil anong sabi ng Panginoong Jesus? Fix our eyes unto Jesus, the author and finishers of our faith. Amen? Kung sa Kanya tayo nakapukos, hindi tayo natin namamalayan. God's provide all our needs. Amen? Hallelujah. Pati sasabihin mo, provide ng Diyos. Kahit yung pupuntahan mo, provide ng Diyos. Amen? Hallelujah. Doon ka mamamangha dahil Diyos na makapangyarihan ang ating Ama. Siya ang nagmamay-ari ng lahat-lahat. Sapat siya kung mag-provide ng ating pangangailangan. Kaya huwag tayong mag-alinlangan. Sumunod. Sumunod lang tayo, ma-experience natin siya. Amen? At hindi lang natin ma-experience, madadama rin ng ating kapwa Kristiyano kasi ma-embrace natin sila. Di po ba? And then, hindi lang yan. Nagkakaroon tayo ng power. Ano yung power na yon? Sundin ang kalooban ng Diyos. Power na yon para magpakumbaba, para magpasakop sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Amen. A healthy family doesn't stay locked inside the house. It step into the world together. Kaya hindi lang panloob ng church tayo, panglabas pa. Pang-mission pa. Amen. Hallelujah. Kaya baka mamaya ay magkakaroon pa tayo ng church dun sa Andorra. Yan. Wow. Pag-pray natin. Kasi may sumusungkit sa atin doon. Amen? Sa isang pamilya. Amen? Pero siyempre, more prayer pa. Pilipinas pa, may sumusungkit sa atin. Gusto na nilang magpa-under. Di lang tayo nagano kasi pinupuno natin ng prayer. Napapahubog pa tayo sa Panginoon sa prayer. Amen. Hallelujah. We are sent as representatives of our Father's love. Amen. Representative ka, kapatid. Hallelujah. Sa iyo nakikita yung pag-ibig ng Diyos. Amen. The world should encounter God through how His family lives, serves, and loves. Kaya dito ang kailangan natin, magkaisa tayo sa pagmamahal. Mapuno tayo sa pagmamahal. Sabi ko palagi sa bawat isa sa atin, sino ang nagmahal sa inyo na hindi nasaktan? Itaas ang kamay. Itaas ang kamay ang mga nagmahal pero hindi nasaktan. Ayaw kong itaas dahil super ang pag-ibig ko pero nasaktan ako. Di ba? Tingnan niyo si Jesus. So parang pag-ibig ni Jesus sa atin, nasaktan siya. Hinamak-hamak siya. Bawat araw, kinukontra siya. Di ba?
pero tuloy pa rin hanggang natapos niya ang mission niya. Ganon din tayo, amen? Dahil nagmamahalan tayo, iba-iba ang ating karakter, iba't iba ang ating kultura. Ang ganda nga dito sa Espanya natitikman ko lahat ng kanya-kanyang pagkain sa Pilipinas. Pagkain ng Ilongga, pagkain ng Bisaya. Imagine, hindi ko natitikman yan sa Pilipinas. Puro pinakbat sa aming mga Ilocano. Amen. Dinengdeng. Yun ang Pero alam ba ninyo, dito ganun din ang karakter natin. Pero masarap, di po ba? May kanya-kanya tayo karakter. Yung kahinaan ng iba, kalakasan ng iba. Kaya wag mo nang punayin yung kahinaan niya. Baka kalakasan mo yun. Yung kalakasan niya, kahinaan mo rin. Di po ba? Pag nagkakaisa yan, ano doon? Mailuluwalhati ang ating Diyos. Siya ang naibabandila. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya our mission field is our neighborhood, workplaces, schools, and communities in all over the world. Salamat sa Panginoon. Bakit ka napunta sa Spain? Gagamitin ka ng Panginoon.